Isinulat ni Giovanni Pido, ang manlalakbay na manunulat. Sa malaking bangka pa lang, usap-usapan na doon ang tungkol sa mga aswang. Ang Ofaria o Beringan ay isang nakatagong kaharian sa Pilipinas. Na aswang ang tumambad sa harapan ko at lawit ang dila. Nasa harapan ko pala mismo ang babaeng nakatamit pang kasal na nakabuka ang bibig. At nananalaytay sa dugo ko ang pagiging isang babaylan. May gumagalang aswang sa lugar na ito. Ang mundo ay binabalot ng hiwaga at kababalaghan. At ito nga ang dahilan kung bakit nag-aalulong ang mga aso ngayon dahil sa isang aswang. Sa pakikipagtulungan nila Sharon Navera, Eleanor Valdivia, Victoria Burgos, Shyla Hart, Cristina Rivera, Rona Micalier, Giovanni Pido, Jed Montemayor, Huy Montefalco, Taong Lumot at Planetang Tagalog. Taong 1912, ika-9 ng Hunyo, sa isang maliit na bayan na nagngangalang Vilisca sa Loa, ay bumisita ang isang satanikong pari. Pumunta siya sa Vilisca na may baong misyon. Nakasuot siya ng itim na hood na mapapansing laging nakatakip sa kanyang mukha. Nilibot niya ang buong bayan para maghanap ng tao. Napasulyap siya sa isang batang lalaki na 5 taong gulang pa lamang. Si Paul ang pinakabatang miyembro ng pamilya Moore. Kasama niya ang iba pang mga bata na sina Arthur, Herman, Catherine, Lena at Ina. Papunta na sila para dumalo sa misa sa simbang gabi kasama sina Sarah at Josiah Moore. Sinundan sila ng satanikong pari hanggang sa simbahan. May ngiti sa kanyang muka. Nahanap na niya sa wakas ang matagal na niyang hinahanap. Mami, pwede po bang tumuloy si Lena at Ina sa bahay natin ngayong gabi? Bakit naman hindi? Pero ipaalam muna natin sila sa mga magulang nila kasi baka mag-alala sila. Sige po, tatawag ako at ipapaalam sa kanila. Tinawagan ni Josiah Moore ang pamilya Stillinger at ipinaalam sa kanila na tutuloy sina Lena at Ina sa kanilang bahay ngayong gabi. Tuwang-tuwa ang mga bata na magkakaroon sila ng oras na magkakasama sa gabing ito. Bandang 9:00 ng gabi nang magtungo ang pamilya Moore at ang magkakapatid na Stillinger patungo sa bahay ng Moore. Madilim sa daan pabalik. Sinusundan sila ng demonyong pari. Sa isang punto, tumingin si Sarah sa likod. Anong nangyari? Para kasing nararamdaman ko may sumusunod sa atin. Baka hayop lang yan, Sarah. Tara na. Baka tama ka. Hayaan mo na nga. Ang mga Moore, kasama ang kanilang mga bisita, ay nakarating na sa kanilang bahay. At ang mga bata ay masayang kumain ng magkasama, nagkwentuhan at nagtatawanan. Habang ito ay nangyayari, ang satanikong pari ay pumasok sa bahay gamit ang likod na pinto. Pumunta siya sa basement at nagsimulang magsagawa ng satanikong ritual doon upang buhayin si Satanas. Matapos ang nakapapagod na gawain sa buong araw, nagtungo ang bawat isa sa kanilang kwarto para matulog. Sobrang ganda na naging araw natin ngayon. Bakit naman hindi? Sobrang perfect ng hapunan na hinda mo ngayon. Tigilan mo nga, darling. Kailangan mo lang ng dahilan para purihin ako. Walang duda. Ikaw na aking mahal na asawa ay talagang matalino. Pagkaraan ng ilang oras, nakatulog din sina Sarah at Josiah Moore. Yun din ang iminulat ng paring Satanas ang kanyang mga mata. Makikita mong pulang-pula ang kanyang mga mata at isang palakol ang biglang lumitaw sa harapan niya. Patayin mo sila. Patayin mo silang lahat. Ito ang kailangan ko. Kailangan ko ang dugo nilang lahat. Lalo na ang dugo ng mga inosenteng bata. Patayin mo silang lahat. Ano man ang naisin mo, Panginoon,
Bumangon ang satanikong pari, kinuha ang kanyang palakol at mahinahon pa ring naglakad patungo sa silid ni Sarah at Josiah Moore. Mahimbing ang tulog ng mga ito. Ang inuna niya ay si Josiah Moore. Paulit-ulit niyang tinagka ang leeg nito. Nagisna ni Sarah ang ganong sitwasyon. Ngunit bago pa man makatakas si Sarah, ay inatake na siya sa leeg ng satanikong pari. Namatay ito sa isang traumatiko at masakit na kamatayan. Pagkatapos ay tinahak na ng satanikong pari ang daan patungo sa kwarto ng mga bata. At ang kanyang unang biktima ay ang maliit na si Paul, na ang ulo ay naputol sa kanyang katawan. Tapos si Catherine, Herman at panghuli si Arthur. Ang lahat ng miyembro ng pamilya Moore ay pinatay ng walang awa. Sa guest room ay tulog na tulog sila Lena at Ina nang makarinig ng mga yabag. Nagising si Lena, ngunit bago pa ito makatakas, tinaga na rin niya ng palakol si Lena. At hindi rin makakaligtas pa si Ina. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang satanikong pari na ito ay 8 tao na kaagad ang napatay. Napakagaling. Kailangan ko ng masariwang dugo, yung isang bata. Halika, kunin mo ang dugo niya para sa akin. Ano man ang hilingin mo, aking Panginoon. Dinampot ng satanikong pari ang pugot na ulo ni Paul at inilagay sa lamesa. Isarado mo ang lahat ng pinto at mga bintana. Tinakpan ng satanikong pari ang lahat ng pinto at bintana ng puting tela at hinipan ng lahat ng kandila. Nilamon ng dilim ang buong bahay. Sinimula na niya ang satanikong ritual. Nagsimula siyang banggitin ng kanyang pagtawag. Sa bawat oras na siya ay nagtatawag, lumutang ang ulo ni Paul mula sa lupa. Nang sa wakas, idinilat ng pari ang kanyang mga mata. Ang mga mata ng pugot na ulo ni Paul ay dumilat na rin. Pinagsilbihan mo ako ng maayos. Natutuwa ako sa iyong mga pagsisikap. Itong mga taong pinatay mo ay mabuti at inosenteng tao. Kinuha mo ang kanilang kaluluwa at madaling nakuha sila. Muli pa'y nagtawag ulit ang satanikong pari. Ang mga kaluluwa ng lahat ng namatay ay nagpakita sa kanya. Natuwa siya sa kanyang sarili. Pagkatapos ay narinig niya ang isang boses na nagpagulo sa kanya. Sa sandaling nawala ang kanyang konsentrasyon, sinakal siya ng mga kaluluwa ni Sarah at Josiah Moore. Patuloy pa rin siya sa pagtatawag, ngunit hindi ito bumitaw sa kanyang liig. Hinawakan ng satanikong pari ang kaluluwa ni Paul. Bitawan niyo ako. Kung hindi, dadaling ko ang kaluluwa ni Paul. Wag! Pabayaan mo ang anak ko! Hayaan mo siya! Demonyo ka! Tumakbo palabas ng bahay ang satanikong pari. Binitiwan niya ang kaluluwa ni Paul at iniwan ito. Kinaumagahan, nang wala sa mga miyembro ng pamilya Moore ang lumabas hanggang alas 8 ng umaga, may malinang naiisip ang mga kapitbahay. Gamit ang telepono, tinawagan nila si Josiah Moore. Ang mga kapitbahay ay may susi sa bahay ng mga Moore at ginamit nila sa pagpasok sa bahay ng mga ito. Nakadudurog ng puso ang tanawing sumalubong sa kanila. Lahat ng katawan ay pinugutan ng ulo. Ang mga pulis ay parehong nagulat at walang alam sa posibleng nangyari. Walang ebidensya na maaaring ituro sa sinumang suspect. Hanggang sa ngayon, ang mga kaluluwa ng pamilya Moore at magkakapatid na Stillinger ay gumagala sa bahay na iyon.
Ang mga tao ay nakaririnig ng mga hiyawan na nanggagaling sa bahay tuwing gabi. Iniiwasan din ng mga kapitbahay ang bahay na ito dahil sa takot. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpa siya ang ilang paranormal na aktivista na siyasatin ng kababalaghan sa bahay na ito. Nakipag-usap sila sa mga kaluluwa ng mga patay. Nais nilang palayain na nakulong at nagdurusa ng mga kaluluwa, ngunit hindi sila nagtagumpay. Nakakulong pa rin ang mga kaluluwa sa malas na bahay na yon. Pinalaya ako ng aking pagsusulat. Sana pinalaya din kayo ng inyong pagbabasa o pakikinig. Giovanni.